Hi mga ka-Diyosa! So nandito na naman tayo ulit para magbigay ng kaunting impormasyon sa inyo patungkol sa ating mga SCD products. So as you can see, naka-maternity dress po tayo ngayon dahil ang ating pag-uusapan today ay yung ilan SCD products na pwedeng gamitin at safe gamitin ng ating mga ka-Diyosa kahit sila ay buntis na. Medyo mahirap po yung ganitong klaseng topic dahil ito po ay masyadong sensitibo lalo na sa mga pregnant women dahil marami po talagang bawal sa kanila. Kaya bago po ako gumawa ng video na ito, tayo po ay nag-research through internet at nakahanap po tayo ng 14 beauty products na bawal sa mga buntis. And then, nag-research din po tayo sa ating mga SCD users na matatagal nang gumagamit and sellers na mas matagal pa sa akin, feedback din mula dun sa ating mga SCD ka-Diyosa na gumamit ng SCD products during their pregnancy. So, nakakuha po tayo ng ilang products ni SCD na safe kung gamitin while pregnancy dahil ito po ay proven and tested na nagamit po nila bago ko po ibigay sa inyo. Pero disclaimer, ako po ay hindi po specialist ng kahit na anong tungkol sa pagbubuntis na yan. Hindi rin po ako doktor. I-share ko lang din po sa inyo, ay papaalam natin sa inyo kung ano yung bawal para sa inyo at yung mga SCD products na na-try na at tested na ng ating mga ka-Diyosa nung buntis din sila at nag-work naman sa kanila at safe sila, pati yung baby nila. So tara, simulan na natin. So, yun na nga. Mayroon tayong mga na-research na 14 beauty products na bawal po sa mga buntis. So, simulan muna natin dun sa 14 na na-research natin na bawal po sa inyo bago po tayo mag-proceed dun sa ilang SCD products na safe nyo pong gamitin. So, ito po yung Buntis Guide. 14 beauty products na bawal sa buntis. Sana ako nabubuntis. Number 1, Skin Lightening Products. Naglalaman ito ng hydroquinone. Hindi ito dapat gamitin ng isang buntis dahil sa mataas na synthetic absorption rate. Ang mga discoloration sa balat sa panahon ng pagbubuntis ay normal at pansamantala lamang kaya huwag mag-alala. Hindi kinakailangan ang mga lightening creams. So yun pala, bawal pala siya. So mga ka-Diyosa tiis-tiis muna tayo. Ilang months lang naman yan, di ba? So after nun, siguro pwede na. So number 2, anti-aging moisturizers. Ang dami namang bawal sa inyo. Ang retinoids ay matatagpuan sa mga anti-aging moisturizers, pati na rin ang ibang skincare products na tumutulong upang mabawasan ang mga wrinkles at maging pantay ang kulay ng balat nila. Subalit ang mga produktong naglalaman ng vitamin A derivatives tulad ng retinol o retin A ay maaaring magdulot ng birth defects sa inyong sanggol. Oh my God, mga ka-Diyosa, mag-ingat tayo kasi pati pala yung baby maaapektuhan. So okay, ito yung ating pangatlo, skin toners. So ang daming bawal. Sorry hindi ko kasi naranasan magbuntis. Malakas kasi akong mag-pills mga ka-Diyosa, kaya hindi pa ako ready para sa ganun. Charot! Okay, number 3 is skin toners. Natuklasan na ang glycolic acid ay nakakapinsala kapag mataas ang dosage. Ito ay naiuugnay sa skin damage, pamamaga at mas nagiging mapanganib kapag nalantad sa sikat ng araw. Alam nyo na, bawal ka. Number 4, anti-acne products. Ang beta-hydroxy acid o salicylic acid ay matatagpuan sa mga produkto
na anti-acne. Pati na rin ang mga facial peels, body peels, cleanser, toner, at exfoliants. Ito ang responsible sa pagbawas ng pamamaga at pagtanggal ng dead skin cells. Ang oral form, mga produktong anti-acne ay naiugnay sa mga birth defects at komplikasyon sa pagbubuntis. So, bawal din ang mga anti-acne products. Sorry, guys. Ay, dami. Okay, number 5. Kung dami pa, 14. Number 5, makeup. Hindi lahat ng makeup ay masama. Iyon lamang naglalaman ng parabens. Ito ay pinagbabawal sa ilang bansa dahil sa pagkaugnay nito sa hormonal disruption. Ang mga parabens ay matatagpuan rin sa ilang mga uri ng moisturizer, shampoo, conditioner, anti-aging products, sunscreen, toners, at astringents. Okay, so hindi lang pala siya sa makeup, kahit sa shampoo and conditioner may ganito. Kaya mag-ingat po tayo mga kadyosa kung tayo ay buntis. Matuto tayong basahin muna yung bawat products na ginagamit natin kasi even shampoo at conditioner, kung may bawal pala sa inyo. Sana all talaga napupunta. 6. Chemical sunscreens. Ang oxybenzone ay natatagpuan sa mga chemical sunscreens. Naiuugnay ito sa mga hormonal imbalances at mababang timbang ng batang bagong pinanganganak. Nilalagay ka rin ito sa panganib na magkaroon ng mga rashes. Number 7, antiperspirants. Ang antiperspirants ay naglalaman ng aluminum chloride hexahydrate. Ang chemical na ito ay maaaring makaapekto sa mga sweat production cells at isa sa mga sangkap na dapat iwasan ayon sa FDA pregnancy category. Antiperspirants. So, yun yung mga antipawis. So, deodorants. Ay, naku, ingat tayo. Number 8. Ito common. Hair straightening treatments. Naglalaman ito ng formaldehyde na pinagbabawal sa mga cosmetic products sa ilang bansa dahil sa toxicity nito at nakakapagpataas ng risk ng cancer. So, bawal din po ang mga hair straightening treatment. Sorry. 9. Spray self-tanner. Okay, mukhang bihira naman to sa Pilipinas kasi hindi naman tayo nagpapatan, nagpapaputi nga tayo. Ang mga self-tanning spray ay naglalaman ng dihydroxyacetone, DHA, na kapag nasinghot ay maaaring magdulot ng cell damage. Number 10, Botox. Sus ko naman, buntis ka na, magpapabotox ka pa ba nito? Okay, ano bang trip yan? Number 10, Botox. Wala pa masyadong lumalabas na epekto ang Botox sa pagbubuntis. Ito ay kasalukuyang pinag-aaralan pa. Kaya, mas makakabuti na iwasan mo na ito habang nagbubuntis hanggang masigurado na ito ay ligtas. So, hindi pa naman pala siya sure. Pero huwag naman muna kayo magpa-Botox, kung buntis kayo. Para saan ba? Pag umiri, para straight pa rin yung mukha niya, wala reaction, ganun. Okay, 4 na lang. Number 11, nail polish. Oh, mga cutics. Kapag sinamahan ng formaldehyde at dito. Teka lang. Hindi ko mabasa, guys. Ito. Ilalagay ko na lang dyan. Basta bawal din ang mga nail polish. Maaari itong maging sanhi ng developmental brain at damage ng sanggol. So, maapektuhan pala yung mga babies nyo. Kaya huwag na muna kayo mag-cutics mga maaari. Kapag nanganak na lang siguro kayo, saka kayo magpa-fresh. Dahil bawal. Number 12, hairspray. Ang hairspray, pati na rin ang air freshener at nail polish ay naglalaman ng naku, hindi ko mabasa. Basta bawal din yung hairspray. 13.
Chemical hair removers. Ang mga karaniwang chemical na makikita sa mga produkto na hair remover ay naglalaman ng madaming, ano naman to? Number 14, essential oils. Maraming nag-aakala na ang essential oils ay isang natural na alternatibo para sa beauty products at makakabuti sa mga buntis. Subalit, ang mga ito ay hindi assessed ng FDA at walang strict labeling standards. Magkakaiba rin ang timpla at concentration ng mga ito, kaya mahirap sabihin kung pwede ba silang gamitin kapag buntis. Para makasigurado, tanungin muna ang iyong doktor bago gumamit ng essential oils bilang beauty products habang nagbubuntis. Dahil kong binasa, hindi ko naintindihan yung ibang English. Basta, maraming bawal sa inyo, okay? Kaya, mag-ingat kayo sa bawat product na gusto ninyong gamitin at pag-isipan nyo muna. Okay, so ngayon, alam na natin kung ano yung mga bawal sa inyo. Lipat naman tayo dun sa ilang survey na nakuha natin na SCD products na ginamit ng ating mga kajosa during their pregnancy at naging safe naman sila at effective pa rin sa kanila. Okay, so ang ating number 1 ay ang ating Sakura Timeless Beauty Facial Lotion. Okay ha mga kajosa, disclaimer, ito po ay base lamang doon sa ating mga nakuhang informasyon mula din sa ating mga SCD users. Ang ating pong Sakura Lotion, ito naman po is since maintenance set siya ng ating SCD peeling lotion, so expect nyo na meron pa rin siyang mga skin reaction sa inyong mukha kung gagamitin niya siya. Kaya, para makasigurado tayo, much better na i-check nyo pa rin to sa inyong doktor para mas makasigurado tayong safe pa rin to sa inyo kung gagamitin ninyo. Pero based po doon sa ilang gumamit ng ating Sakura lotion, meron pong iba na naapektuhan, parang namaga ang mukha nila, at meron din naman iba na okay sa kanila. Bakit po nagkaroon ng ganong epekto sa kanila nung gumamit sila ng Sakura lotion? Dahil, syempre, mahirap sa akin sabihin kasi hindi naman mo ako nabuntis at never naman tayong mabubuntis. Sinishare ko lang sa inyo yung mga information na nakuha natin based doon sa mga talagang gumamit. Meron daw po kasing dalawa na klase ng buntis at mas major yung sensitive, yung pagiging buntis nila. So, sila yung mga nagkakaroon ng problema sa paggamit. Kaya nga, much better, as I've said, ipa-check nyo muna sa doktor, much better na sila yung magsabi sa inyo, and then kung meron man bawal na ingredient sa inyo, meron po dyan sa likod, mapacheck po muna natin sa kanila para safe din kayo, pati si baby. Tapos, meron din namang iba na gumanda lang yung mukha nila, hindi naman sila nagkaroon ng problema sa paggamit nitong ating Sakura lotion. So, depende rin po siguro sa inyo kung alam nyo sensitive kayo kung magbuntis, huwag nyo na po muna itong gamitin. So, ang ating number 2 is ang ating Skin Deep Foam Cleanser ni SCD. Ito, may mga review na ako nito na ginamit ko siya at talagang maganda sa mukha. At even once mo lang siyang gamitin, kahit hindi naman everyday, okay siya. Dito naman po, wala namang kahit anong review mula dun sa ating mga SCD user na nagkaroon sila ng problema sa paggamit ng ating SCD Facial Foam Cleanser. So, ito, sure ako na walang hindi magandang mangyayari sa inyo dahil marami na pong gumamit nito ng mga pregnant mommies, SCD user din sila at naging okay naman po ito sa kanila. Number 3 ay ang ating Sakura Serum. Ito po ay tested din ng ating mga kajosa. Sinishare ko lang din po sa inyo. Ito po ay Sakura Serum. Isa rin po to sa kanilang ginamit at hindi rin po sila nagka-problema during pregnancy. At para naman sa ating pang-apat, ito maganda rin to talaga eh. So pwede pala din ito sa buntis. Ang ating SCD Miracle All-in-One Cream. Knowing na ito po ay sunblock, SPF 45,
At since all-in-one cream siya, kasi nga may whitening effect din to, so pwede rin to sa singit, sa kilikili. Meron na akong mga previous video tungkol dito para mas malawak yung explanation kung anong cream ito. Ito rin po ay safe din daw na gamitin sa mga buntis. Sorry ha, kung buntis ako sana na i-share ko sa inyo. Pero sorry, yan ata yung bagay na hindi ko marireview ng galing sa sarili ko. Kasi kahit gustuhin ko man po, mukhang hindi po ako mangingitlog talaga. So for our number 5, ito na po yung last natin, mga ka-Diyosa. Wala na po. Kaya syempre limited lang sila. At bumase lang din tayo dun sa mga proven and tested na ng ating mga ka-Diyosa na nabuntis, syempre. Ang ating SCD Sunblock Cream Gel SPF 45. At ito ay water-based, hindi siya katulad nitong isang cream naman na to, so magkaiba sila. Ito ay lightweight lang din siya sa balat. So ito po yung isa sa ating safe gamitin during pregnancy, ang ating Sunblock Cream Gel SPF 45. So mga ka-Diyosa, ito po silang 5, limited man sila, pero lahat to na try ko na, hindi nga lang ako buntis ha. Lahat sila maganda sa skin at talagang tatalab po sila. Kung gusto nyo makita yung ilang skin benefits, bawat isa nito, meron po tayo dyan sa aking YouTube account. I-check nyo na lang po, nandyan po sila para mas makita nyo at mas malinaw sa inyo kung ano yung benefits ng each product na ipinakita ko sa inyo. So, okay mga ka-Diyosa, ulitin ko lang, ako po ay hindi doktor or specialist ng mga pagdating sa ganyang mga buntis. Alam kong sobrang sensitive kayo based na rin dun sa information sa mga nakuha ko. Kaya medyo delikado po talaga itong pag-a-advise ko or pag-share ko sa inyo ng mga products na ipinakita ko sa inyo ngayong araw. Para din po makasigurado po tayo, mas mabuti po na magtanong po muna tayo dun sa mga talagang doktor na mas nakakaalam ng mga bagay na pwede at bawal sa inyo during pregnancy. Para na rin po mas makasigurado tayo na safe po kayo at safe din po si baby. Itong mga information na ibinigay ko sa inyo ngayong araw ay base po sa ating research through internet and feedback. Nag-research din tayo galing sa feedback ng mga SCD users during their pregnancy. And since lahat man yan nagamit ko, hindi naman mo ako buntis. So magkaiba po sila ng epekto. Medyo sensitive po yun sa inyo, kaya ingat din po tayo. So hopefully mga ka-Diyosa, nakatulong ang video na ito para sa inyo. At kung sakali may mga tanong pa ako na hindi ko nasasagot, just comment down below and don't forget to subscribe. Bye-bye!